Yan. So for example, yan. Let me know kung malabo ha yung record, yung voice. Okay, for example, magi-start na tayo ng business. So lagi tayong asset is equal to liabilities plus equity. Okay. Siyempre, bago tayo mag-start ng business, magi-invest si owner. Siyempre, kailangan niya ng pang-start eh. Kailangan niya ng mga pambili ng mga bagay-bagay. So, kunyari, nag-invest si isang owner, kunyari partnership tayo, sige partnership. Nag-invest si isang owner ng cash. Yan. So, pag nag-invest si owner ng cash, ang journal entries natin dyan, syempre, kunyari 60,000. 60,000 yung yung 60K. Ito natin, erase natin. Okay. So, ang debit natin doon, kunyari nag-invest si owner's equity, number 1. Yan. So, ang debit natin doon, cash. Siyempre, naka-receive si business ng cash eh, kasi nga, di ba, nag-invest si ano, si owner ako, guys. Sa inyo din ba unstable yung yung internet? Okay. Kailangan natin mag-gets to kasi yung assignment nyo kasi transaction. Pero by group, i-group ko kayo para hindi kayo mag-isa. Okay. So yun, again, drawing tayo. So yung una natin transaction, nag-invest the business, cash natin. Sorry, pangat sulat ko. Cash natin, 60K. Wait nga. Yan, tapos, $60K. Yan, so,
Yung cash natin debit, yung credit natin, kay capital. So, pag nasa equation na tayo, kay asset, ayan, mag-i-increase siya. Pero kay liability, yan. Pero pag kay liability, walang effect. Kasi wala namang ano dito eh. Wala namang utang dito eh. Wala naman siyang ano, kumbaga, walang kinalaman si liabilities. Wala namang liabilities dito. So, transaction na to, ang involved lang natin yung cash, which is asset, plus yung capital, which is the owner's equity. So, dito kay liabilities, wala siyang effect. Pero kay owner's equity, tataas din siya. Okay? Nagets ba? So, ganyan siya. Ganyan yung itsura niya. So, sa the next one naman, syempre may cash na tayo. Bumili daw kunyari si bumili si business ng equipment para sa business niya. So, we have, kunyari, equipment. Yan. Syempre, pag bumili ka ng equipment, may marireceive na equipment si business. Sabihin natin 10K. Yung worth ng equipment. Tapos, cash niya binayaran. Okay, so anong effect nito sa asset, liability, equity natin? Ang involved na account title or ang involved na titles natin, yung equipment, which is asset din. Yung cash natin, which is asset din. Nag-increase sa equipment, syempre bumili ka ng equipment, nag-increase. Pero nagbawas tayo ng pera. Nabawasan yung asset natin. Same 10K. So may effect ba? Wala. Wala siyang effect kay asset. Okay? Nagets ba? Pero meron siyang effect within the asset. Meron siyang movement within the asset pero iba't ibang account titles. Okay? Nagets ba? Okay. So number 3, kunyari, nag-acquire ulit ng equipment si business. Bumili siya pero on account. When we say on account, utang to utang. Okay? Nagbumili ulit ng equipment si business pero utang muna utang. So naka-receive ulit equipment. 5K yung equipment na inutang. So ang debit natin equipment, ang credit natin accounts payable. O, sana naintindihan niyo yung sulat ko. Yan, basta accounts payable. Yan, 5K din. Okay? So, yon, anong effect nito? Equipment, kulang ng N. So, mag-i-increase yung asset natin kasi syempre nag-acquire nga ng equipment si business eh. Yan. May effect ba siya sa liabilities natin? Syempre, nadagdagan yung utang natin kasi nangutang tayo eh. So, increase din kay liabilities. Involved ba si owner's equity? May kinalaman ba yung capital, yung withdrawal, yung expenses, yung income? Wala, di ba? Ang involved lang na transaction natin dito ay equipment tsaka yung accounts payable. So, ang may effect lang kay asset tsaka kay liabilities, parehas mag-i-increase. Okay? Nagigets niyo ba? Okay, so next transactions naman tayo, ibang ano naman. Okay. Yan, basta mag-drop down lang kayo ng questions pag hindi niyo naiintindihan. Okay? Asset, liabilities, equity naman tayo. Ngayon kasing chapter na to, asset, liabilities, and equity pa lang tayo. So, for example, ano pa bang transactions? Okay, di ba may utang tayo kanina na 5K, di ba? Kunyari, babayaran naman natin yun kasi, ano yun eh, di ba kanina ang transaction natin, equipment, accounts payable. So, nagbayad tayo ng cash. Ang credit natin cash, 5K. Yan, kasi ito yung utang natin eh. Di ba? Magbabayad tayo ng inutang natin dun sa isang company. Yan. So, di ba, nagbayad tayo ng cash. Anong nababawasan natin? Anong kapartner nun? Siyempre, yung accounts payable. Okay?
nabawasan yung utang natin, binayaran natin yung accounts payable natin. 'Di ba normally ang accounts payable natin credit. So para babawasan natin siya, gagawin natin siyang debit. Ayan ang partner niya pag nagbabayad tayo ng utang. Ayan. So ang na-receive natin, yung nabawasan nating utang. Ayan. Tapos ang nawala sa atin para mabayaran natin yung obligasyon natin, yung cash. So anong effect niyan? Mababawasan yung cash natin kasi nga nagbayad tayo ng utang eh. At nababawasan din yung liabilities natin. Kasi nga para binayaran natin yung utang natin eh. Kaya nabawasan yung liabilities natin, nabawasan yung mga obligations natin. May effect ba siya kay equity? May involve ba na equity dito? Owner's equity, withdrawal, yung sales, income, revenue, expenses. Di ba? Wala siyang effect. Ang involved lang dito ay yung cash, tsaka yung asset, tsaka yung liabilities. So wala siyang effect. Ganito yung mangyayari. Okay? Nagigets ba? Any question? Okay, ano pa bang senaryo? Okay, siguro kunyari mangungutang si business sa bangko ng 100K, nangutang si business, ganyan, 100K. So may marireceive na cash si business. At meron tayong loans payable. Or pwede rin siyang notes payable, ganyan. Yan, basta payable siya, payable. Yan, payable. 100K. Yan, 100K daw. Yan. Pero ang sabi, meron daw tayong 10% na interest daw, may interest daw yung yung inutang natin kay bangko. So anong magiging noon? Anong transaction yun? Anong entries natin doon? Syempre, meron tayong interest expense. Tapos may interest din tayo na payable or pwede rin naman siyang part din ng payable. So 10K yun, 10K na expense tapos 10K din yung payable natin. So dito sa cash natin, syempre nag-increase yung natin, yung tawag dito, nag-increase yung asset natin kasi nangutang tayo, naka-receive tayo ng pera. Pero tataas din yung liabilities natin. Okay? Ngayon, itong expense, syempre, expense natin siya, part siya ng owner's equity, yung mga expenses natin. So, sabi, tataas din yung expenses natin. Ayan, tapos yung liabilities natin, expense. Ang expense, siya, di ba sabi, ang owner's equity natin, di ba laging credit? Tama ba ako? Laging credit to. Yung liabilities natin, itong payable, itong mga expenses na which is liability and equity, lagi tong credit. So ngayon, ang expenses kasi natin, lagi naman siyang debit. Okay? Part siya ng owner's equity. So naging debit to, di ba? So ang effect niyan kay equity, decrease. Yan. Ang laging kasing counterpart din ng expenses, yung income. Doon kasi natin binabawas yun eh, 'di ba? Pag gumagawa tayo ng ng income statement, tayo sales tapos less natin yung expenses, tsaka natin makukuha yung profit or yung pinaka net income or net profit. So ngayon, ang usual na pwesto ni expenses laging nasa debit kasi lagi siyang decrease kay equity. Okay, nagigets ba? Kailangan nyo bang more explanation? So ang nangyayari, since 'di ba may interest nga tong utang natin, nagkaroon siya ng interest na 10% daw, so 10K, mababawasan yung natin, yung parang kumbaga profit natin kasi may interest eh. Ayan. May effect siya sa
equity natin. Tapos, syempre, itong expenses na to, kailangan nating bayaran kasama ng loans payable natin or yung mga payable natin. Madadagdagan yung utang natin. Di ba ganun yun? Pag, kunyari, yung utang mo merong interest, kunyari, nangutang ka sa kaibigan mo, may interest, yan. Parang nadadagdagan yung mga bayarin natin. Okay, nagigets ba so far? Let me know kung medyo may mga magulo. Okay. Mamaya, igugroup po kayo siguro by 6. Igugroup po kayo by 6, tapos isi-send ko mamaya sa GC yung mga transactions nyo per group. Okay? Okay, so for example, ito muna. Nung March 1 daw, May Sorio opened a tour and travel service by investing 50,000 cash. And she has 3 cars but decided to invest in the business only 2 cars amounting to 750,000. Okay. So pag ginawa natin to ng transaction or ng journal entries, ang mangyayari, ayan, sabi nga nag-invest daw si Sorio ng 50,000 cash at the same time merong two cars which is amounting to 750,000. So magkano kaya yung asset na na-receive ng business? 750 plus 50, 800,000 na investment. So meron tayong transaction doon na ganito yung kalalabasan. I-chat ko na lang sa chat box. Yan. Cash 50K. Ganyan. Nakita nyo ba sa sa chat box? Ganyan yung kalalabasan ng natin, ng journal entries natin. So, may na-receive si business na cash tsaka car, tapos magi-increase ang equity natin ng 800,000. Okay, nagigets ba? Yan, May Sorio open a tour and travel service. Nag-invest siya ng 50,000, nag-invest din siya ng car. Okay? So, may effect ba kay liabilities? Wala siyang effect kay liabilities kasi ang involved lang dito ay yung asset tsaka yung equity natin. Okay. No March 3, next transaction naman tayo. March 3, Soria borrowed 100 cash from Metrobank for use in her business. Okay, nangutang daw si Soria ng 100 cash from the business from Metrobank para magamit ito sa business niya. Okay? So ang transaction natin dito ano yung transaction natin dito? Debit credit. Pa-type sa chat box.
type natin sa chat box kung ano yung entry. Try nyo i-exercise kasi nahihirapan tayo. Okay? Anong transaction to? Anong journal entries? Anong debit credit natin? Pwede kayo mag-type sa chat box. Yes, increase sa asset, increase sa liability. So, ang journal entries natin para dito, yung cash natin na na-receive 100K, di ba? Tapos, yung credit natin dito, loans payable or pwedeng yan, ganyan siya. Okay? Nag-increase kay asset, nag-increase din si liabilities. Okay, next transaction. Both tables and chairs from Blim's Furniture and paid cash for 45,000. Okay, may increase ba kay asset tsaka kay liabilities and owner's equity? Yes or no? Saan may increase? Saan may decrease? Makipag-cooperate kayo, chat lang kayo sa chat box. Kasi mahirap pag hindi nyo naiintindihan. Marami pa tayong chapters. At pag hindi nyo ito naintindihan, mahihirapan kayo next chapters. Mahihirapan kayong makahabol. Dapat ngayon pa lang naiintindihan nyo na. May increase kay asset or may increase kay liabilities at may increase kay equity. May tao ba? Ayan, okay. Di, nag-acquire tayo ng furniture through cash. So, nag-decrease kay asset tapos nag-increase din kay asset. So, parang no effect din siya. Yan, parang increase and decrease kay asset. Parang no effect. Kasi nagkuha tayo ng furniture worth 45,000 pero naglabas din naman tayo ng cash. Okay? Kumbaga, ganito yung transaction natin. Okay. So, I guess, mag-dismiss na ako kasi mag-11:50 na. Ayun. Basta ganito lang naman din yung assignment nyo. Siguro hindi ko na kayo iba by group. I-send ko na lang through Weeper para lahat makasagot. Okay. Any question, guys? Siguro, kailangan pa natin itong i-discuss next week. Magsasagot pa tayo ng mga transactions. Okay. Any questions? Okay, thank you.
Pag may mga questions kayo, pwede kayong mag-PM sa akin. Kunyari meron kayong hindi naintindihan, okay? Sige, bye-bye. Thank you, ma'am.